Ibinasura na ng COMELEC First Division ang mga disqualification case laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Dahil dito, kasama na ang alkalde sa inilabas na listahan ng mga kandidato sa pagkapangulo. Umaksyon si Maricel Halili. First Division has ruled that the Punisher will live to die another day. Nalusutan ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang mga humaharang sa kanya para makatakbo sa pagkapangulo. Ibinasura ng COMELEC First Division via unanimous decision ang 4 na petisyon na isinampa laban sa kanya. Matatandaang kinuwestiyon ni Ruben Castor at John Paulo de las Nieves ang pag-substitute ni Duterte kay Martin Dino. Pagka-alkalde raw ng Pasay nakasaad sa kanyang Certificate of Candidacy at hindi pagkapangulo. Inakusahan naman ni Eli Pamatong na mass murderer si Duterte, habang sinasabi ni Rosalito David, huli nang naghain ng kandidatura ang mayor. Pero ang COMELEC, ibinasura ang petisyon ni Castor at de las Nieves dahil sa hindi nila pagsipot sa preliminary conference. Lack of merit naman o kawalan ng basehan ng dahilan kaya ibinasura ang petisyon ni Pamatong at David. Sabi pa ng COMELEC, hindi pwedeng questionin ang pag-substitute ni Duterte kay Dino dahil malinaw namang presidente ang tinatakbuhan nito. The First Division ruled that it was a innocuous mistake, considering that the intent, considering the CONA, it was clear that Mr. Dino was running for president. Maaari namang umapela ang mga petitioner sa COMELEC ANBAC sa loob ng 5 araw. Pero pasok pa rin si Duterte sa listahan ng presidential candidates na makakasama sa balota. Kabilang din dito sina Vice President Jojo Binay, Marojas, Senadora Miriam Santiago, Senatora Grace Poe at Congressman Roy Señeres. 6 din ang kandidato sa pagka-vice-presidente, kabilang sina Senador Gringo Onasan, Congresswoman Leni Robredo, Senador Bongbong Marcos, Senador Alan Cayetano, Senador Cheese Escudero at Senador Antonio Trillanes. Pero inaayos pa ng COMELEC ang final list ng mga kandidato, kabilang na ang mga tatakbo sa Senado at party list. I think we are on track to be able to start printing on February 8. Kasabay nito, nagdesisyon din ang COMELEC na bawasan ang voting hour sa araw ng eleksyon. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 na lang ito ng hapon mula sa dating alas 7 ng gabi. Ito'y para maagang masimulan ang pagbilang ng boto. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.